Hello po mga kapatid, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at isipan natin. Kumusta na po kayo? At Merry Christmas po sa ating lahat. At advance Happy New Year sa ating lahat. At ngayon pag-usapan natin, magbigay tayo ng moral standpoint sa kumakalat ngayon na isang magkasintahan. At yung babae ay nahuli na nag-cheat sa kanyang at pinahiyan niya ito sa kanyang Facebook. Nagbigay tayo ng moral standpoint. Anong dapat gawin kung itong mga pangyayaring ito ay i-analyze natin mga kapatid ha. Ito po yung nagkalat sa social media ngayon. Merry Christmas sa mga cheater dyan, no? So, di ba na lang ginawa mo? Ito po. Wait muna. Mag-swimming ng boyfriend mo. Nasaan na yun? Wait muna ha. Bigyan natin ng moral standpoint, and then kuan din natin yung nabasa nating legal standpoint po, no? Iba talaga yung maging tunay at iba talaga yung maging totoo ka sa mga taong iniibig mo. Ito po. Para saan? May ito po, no? Hindi lang natin pangalanan, no? So, yung mga convo ng kanyang boyfriend, at meron na siyang boyfriend din. Galing po ito ni Vince Jimenez, no? Kita ko muna. Sa post niya. At natin. Magbigay lang tayo ng moral standpoint, mga kapatid. Moral standpoint po. Ito po. So, inano na yung saan na yun? Wala na. Nakuha na. Parang kinuha na yung video dahil hindi po makasuhan po siya ng doon, no? Public shaming, no? Kaya nagkasala man yung niya, yung kalibin ba ito? Kung nagkasala man siya, hindi dapat i-public humiliate po. Hindi naman maganda yung ginagawa ng babae. Kung totoo yun, ay hindi po maganda. Hindi din maganda na i-public humiliate mo ang isang tao. So, hindi tayo nag-approve sa ginawa ng babae, no? At sa mga may kasintahan ngayon, focus kayo sa yung hindi nangangahulugan na maganda ka, na marami kang boyfriend. Anong kahulugan doon? Barato ka. Barato ka. No? Pero yung mga mahalon, yung mga priceless, ay nagfo-focus sa isa lang tao. Yung mga taong loyal, no? At ito po, no? Yung ginagawa ng babaeng iyon ay labag talaga yon. Hindi maganda yung ginagawa niya na pag-betray. Kung totoo yun, na nasa convo. Yun pa ang regalo. So, ito po, walang masamang gawain na hindi po matutuklasan. Lahat po ay matutuklasan yan sa tamang araw at sa tamang panahon.
So sa mga cheater dyan, magbago na po kayo, no? At ito po, yung may nabasa lang ako na abogado. Ang ganda ng mag-ingat din kayo, ha. Huwag kayong magpadala sa emosyon dahil baka makasuhan kayo pabalik. Dahil hindi naman maganda yung ginagawa ng babae, hindi talaga maganda. Nandito po ito ni Fiscal AJ. Point of view, when exposure becomes a crime. So, delikado po. So, yung mga private message ninyo, kapag i-expose mo yan, delikado. When exposure becomes a crime, delikado po. And then, dito tayo, babasahin natin itong legal point niya, mga kapatid. Sabi niya, may kumakalat ngayon na video at screenshots online where a man exposed his girlfriend. Pinopose ang private conversations niya, pinakita ang pangalan niya, at ina-upload pa ang confrontation video showing her face. So, ito po. Mag-ingat po kayo, ha. Baka masumbalikan po kayo. Ang intention natin is to shame, para public humiliation, ipahiya natin yung tao. But, sabi ni Amor, sahay father, ang kagandahan mo ay makapadaot kay daghang magsamok-samok. Dapat hugot ang pag-ampo. Totoo yan, kapatid, no? Totoo yan, no? At sabi nito ni Fiscal AJ, ang ganda ng ano niya, ang justification, cheater should be shamed para magtanda. Yan po yung justification. But here's the legal reality. They are not married. Hindi pala sila kasal. Girlfriend pa nga eh. Boyfriend and girlfriend lang. Whatever betrayal he felt is personal. Not a legally cognizable injury that justifies public shaming. Kahit nga between spouses, it is not a legal option. Betrayal is real, but it is not a legal license to humiliate. Totoo yun. Betrayal ay masakit. Totoo yan. But it is not a legal license to humiliate. Pero hindi naman lisensya yun na ipahiya natin yung tao. Moreover, teaching her a lesson is not a lawful motive. In criminal law, what matters is intent. Motive is irrelevant. And the intent here is obvious, to shame, public humiliation. So, possible liability sa legal po tayo magsimula, ha? Possible liabilities, cyber libel, defamatory imputation committed online against a private individual. Pwede pala ito cyber libel. Data Privacy Act, unauthorized public disclosure of personal data, yung private convo. Cyber unjust vexation, using social media to deliberately embarrass and emotionally distress another person without any lawful reason, dahil hindi pa sila magkasintahan. No? Now, let me emphasize this very important point. The woman committed no crime. She is single, walang adultery. Siguro may adultery sa harap ng Panginoon, pero legally walang adultery. Dahil yung adultery, mga kapatid, hindi lang yung gawain natin, pati na sa isipan natin, we commit adultery. Walang concubinage, walang krimen. Immoral to some, maybe. Illegal, no. The so-called aggrieved boyfriend did not expose a crime. He created one. What he framed as moral accountability is in law of public shaming through social media. So, pero hindi talaga maganda yung ginagawa ng babae. Dahil immoral po yun, no? And then infidelity. Yun po yung kasalanan niya, infidelity.
And then, ang ano lang sa boyfriend niya, nadala siya sa galit niya. So, ni-expose niya sa social media. Hindi din maganda yun, no? Sabi ni St. Augustine, adultery is a crime not only against one spouse, but against the covenant made before God. So, yun po yung infidelity, yung adultery. Pero, sila po ay hindi po kasal, no? Nothing so breaks friendship as the suspicion of infidelity. Infidelity destroys trust. The soul of marriage. Chrysostom urges vigilance of the heart. The desire is the seedbed of betrayal. So, nagsimula na po yun sa isipan natin. Yung adultery niya ay sa isipan, sa moral stand po. Nagkasala na po yung babae, and then hindi maganda yung ginagawa ng babae din. Kung totoo yung hindi yung gawa-gawa lang yung nasa screenshot, at against din yun sa private data, in-expose, no? So, masama yung ginawa ng babae. Ito talaga, no? Kung nagkasala man tayo, huwag natin isolve sa pamamagitan din ng kasalanan. No? So, huwag natin solbahin yung kasalanan ng tao. Huwag natin isolve sa other means of committing another sin. No? Kasalanan naman ng babae, pwede mo naman yung iwanan. Pero wala tayong karapatan to public humiliate anyone. At dito, yung kasalanan ng babae, adultery sa isipan, no? Dahil meron na siyang iba. At binubudol niya yung kanyang kasintahan. At marami, it is, kasalanan of infidelity. Yung ipaniwala mo sa isang tao na loyal ka, pero meron ka palang tinatago. Yun po ay infidelity, no? Infidelity po, unfaithfulness. At hindi lang po yan sa magkasintahan, pati na din po, challenge po yan sa mga mag-asawa sa ngayon, no? Pero wala tayong karapatan to humiliate them in public. Pero dahil sa galit, no? Dahil sa negative emotion, ito po ay mas mabuti na lesson sa ating lahat na hindi tayo mag-decide base sa ating negative emotion, dahil babalikan tayo niyan, no? So, ang mangyari, pwede susumbalikan siya sa sa legal remedy, no? So, 3 po ang pwedeng ikaso sa babaeng ito against sa lalaki. Sa legal side po ito, galing po ito ni Fiscal AJ. Cyber libel, pwede. Defamatory imputation committed online against a private individual. Dahil nakita yung mukha niya. Pangalawa, Data Private Act, unauthorized public disclosure of personal data. Pero hindi ko kinakampihan yung babae. Hindi ako nag-affirm sa kanyang ginagawa. Hindi maganda yung ginagawa niya. Cyber unjust vexation, using social media to deliberately embarrass and emotionally distress another person without any lawful reason. Walang lawful reason yun dahil hindi sila mag-asawa. Pero it is immoral. Yes, it is immoral. Anong gagawin sa infidelity, Father? Unang-una, kapag red flags na yan, no? Kung hindi faithful yung girlfriend mo, yung boyfriend mo sa'yo, no, red flags na po yan. Huwag kang magpatuloy. And then, kung may magkasalan na ganun, anong sabi ng mga church fathers natin? Sabi ni St. John Chrysostom, ito yung sabi niya, I do not say, expose yourself publicly, but enter into your conscience. Judge yourself there. So, anong kahulugan nito? Repentance begins inside, not on public stage. Forced exposure hardens hearts. Interior contrition heals them. So, kung i-expose natin yung mga kasalanan natin, it hardens the heart. No? Interior contrition heals them. So,
Kung pupunta tayo sa isipan natin, sa sarili natin, and then dun ang simula sa tunay na pagbabago natin. At sabi ni St. Augustine, love the sinner, hate the sin. No? So, paano natin na-expose yung pag-ibig natin sa mga makasalanan? He is against public humiliation. Si St. Augustine. And sabi niya, correction without charity wounds more than it heals. Correction without love wounds more than it heals. No? So ito po ba, hindi maganda na mag-decide tayo dahil sa galit. Hindi talaga maganda. The best argument during anger, intense anger, is silence. The best argument talaga, yun talaga yung lagi kong nilagay sa isipan ko. And then, kung galit na galit ka, it is better to seek for counseling. It is better to find a solitary place at mag-isip at magdasal lagi. Alam nyo, yung ginawa ng babae, masama yun. Hindi talaga yun maganda. Ang ginawa ng babae, lalaking ito, ay hindi din maganda. Ginawa niya na at parang naging sumsuma ng silang dalawa sa social media. So, posibly, public shame, pero hindi maganda. Natin. Yung mga personal conflict natin, it doesn't need public attention. Ulitin ko yung personal conflict natin, it doesn't need public attention. Kailangan lang natin huminahon, mag-isip ng tama. Being LGBT is a sin. Sasagutin natin yan, kapatid, sa sunod na araw. No? Ang ganda yan, natanong mo. Being LGBT is a sin. So, pag-usapan natin yan. No? At i-prepare natin yung mga document ng simbahan na para objective yung objective yung standpoint natin, hindi subjective, hindi bias, hindi base sa prejudice, no? So dito mga kapatid, itong babaeng ito, kung totoo yung granting na totoo yung lahat ng mga convo, hindi maganda yun, no? Kailangan siya managot sa gobyerno, managot sa kanyang boyfriend, sa mga taong isang babae, dalawa yung niya. Dalawa yung naging boyfriend niya. At kung totoo yun na pinaniwala niya na loyal siya sa dalawa, immoral po yun. Kung immoral ka na, unfaithful ka na sa stage pa lang na yan, lalo na kung huwag na kayong magpakasal, no? Dahil doble lang yung problema. At yung ginawa ng lalaki din, ginagawa niya na pinahiya niya through social media. So exposure becomes a crime, no? And then ang mga church fathers against sa infidelity, no? Hindi maganda po yung ginawa ng babae din. So ito ay lahat tayo ay kinakailangan ng sacrament. So ang payo ko sa kanila, mag-seek ng counseling para ma-process yung mga negative thoughts nila, negative emotion. Ito yung payo ko sa kanila. Seek for expert para ma-counseling po kayo. At pangalawa, ask the grace of God in the sacrament. Kayong lahat na involved nito ay pagtungo sa mami to ask the grace to strengthen our spiritual purification po. So yan po ang kinakailangan natin. Lahat naman tayo makasalanan. No? Lahat naman tayo makasalanan.
kailangan natin ng sakramento at mag-seek ng counseling and spiritual guidance din. Kung born again ka or protestante, seek for spiritual guidance from your pastor. Yan po. At objective po itong ginagawa natin, ha. Sabi ni Saint Ambrose of Milan, he who wants a brother publicly closes the door of repentance. Ito din yung yung disadvantage sa public humiliation. Kung ipahiya natin ang isang tao publicly, public shaming often pushes people away from conversion instead of toward it. No? So kung ipahiya natin ang isang tao, ipopost natin yung convo ninyo, hindi maganda yon. Dual sim the eye, father. Si girl. So, dalawa. Yung, niya, binigyan niya ng assurance na 100%. No? Ang totoo yun, ha. Dahil hindi naman natin alam ang buong pangyayari. Granting without accepting lang. So, ano pa ang sinasabi ni Saint Basil the Great? As the physician do not expose the sick to ridicule. Yeah? May privacy din yung mga doktor, no, na hindi expose yung publicly. Expose lang niya sa mga family circle, pero hindi niya i-expose yun publicly to ridicule. As the physician does not expose the sick to ridicule, so must the spiritual leader treat sins discreetly. No, so hindi din natin, kaya nga sa sacrament of confession may seal of confession po. May seal of confession po. Father, paano po yung kay Ellen Adarna, pinupost niya ang verbal abuse ni Direk? Bad din po ba yun? So, magkasali din yan sa sinasabi. Una, live-in partner lang sila. Nakasal ba sila? Kung nakasal sila, iba yon, ibang storya yon kung nakasal sila. Ibang storya yon kung nakasal. So, may legal hold po si Ellen Adarna dahil adultery po yun kung nakasal sila. Dito, sa senaryong ito, hindi sila kasal, no? So, itong infidelity is a sin, is an illness. Treatment requires privacy and mercy, not mockery. So, ganda ng sinasabi nila, no? Ng mga santong ito. So, every time na merong issue, mga kapatid, ang gagawin natin is, ano ba yung moral side din? At hindi tayo makisawsaw sa kanila. So, yung moral lesson natin. So, kung kayo ang nasa parte ng babaeng ito or sa lalaking ito, anong dapat gawin? Una, sa babae, dapat maging faithful ka na. Ang tuloy, nawala yung dalawa sa'yo. Wala nang natira sa'yo. Buti nga. So, yan po yung mangyayari sa being unfaithful, mga kapatid. So, anong lesson sa side sa babae? Mas mabuti talaga to live in faithful life, no? Walang mawawala sa'yo, no? So, yan po ang pinaka-importante, mga kapatid, sa babae po, sa moral moral suggestion and spiritual guidance, no? Nothing is stronger than a soul faithful to one another. So, yung faithfulness, no, dapat i-develop natin sa Christmas ngayon. So, anong nangyari? It create more wounds. Dahil unfaithfulness is a wound. So, anong nangyari sa pagka-unfaithful niya? Pinahiya siya. So, babalik tayo sa kanyang ginagawa. Hindi yun magawa sa kanyang boyfriend kung naging faithful pa siya. So, maiwasan sana yun. At ang ginawa ng boyfriend niya dahil nasaktan siya,
gaganti ako sa'yo. So, infidelity versus revenge or anger, no? So, yung infidelity, mga kapatid, nagbunga ng galit, puot. So, hindi na pag-ibig, di ba? Nung una, puno sila ng pag-ibig, exchange of lovely words, no? Pero nangyari ngayon, ang dating lover, naging, tunay na kaaway, no? So, yan po. Ang moral lesson natin ngayon, be faithful to your wife. Be faithful to your husband. Be faithful to your BF or GF. No? At all, is stronger, is more stronger. Faithfulness is stronger. Faithfulness makes the Christian unconquerable even in trials. Ang ganda, no? A faithful soul is a living temple of God. Wow. So yan po ang i-develop natin. So faithfulness to God, faithfulness to your best friend. Ma-apply po natin itong faithfulness kahit saang anggulo po. Perseverance of faithfulness makes the believer a dwelling place of God. Ito, ang ganda sinasabi ni Saint Basil the Great. Faithfulness in small things prepares the soul for great things. No? Daily fidelity forms heroic holiness. Ang ganda, no? Dapat contented ka na. No? Niloko mo yung isa, dalawa niloko mo. Pero ang totoo, niloko mo yung sarili natin. So, kung gawa tayo ng infidelity, ang unang niloko natin, hindi yung ibang tao, yung sarili natin. Sino nang maniwala sa'yo? Di ba? At yung reaction, agresibo yung lalaki, no? So, pinahiya siya, no? Counter po yun, eh. At delikado din sa lalaki, pwede siya makasuhan. Dahil hindi niya napigilan yung kanyang galit. Naturally, magagalit ka talaga. Pero hindi maganda na yung kasalanan ay isolve natin sa ibang kasalanan. Gagawa din tayo ng kasalanan. Kasalanan din yung public humiliation, mga kapatid. Our personal conflict, ito po, personal conflict needs not public attention po. Personal conflict needs personal reconciliation. Not public attention po. No, mag-ingat po kayo, ha. So ano po yung lesson natin sa lalaki? So hindi maganda na i-public humiliate natin kahit nagkasala siya. Pwede naman niya iwanan ng kusa. Dahil pwede yun. Masumbalik siya legal side, no? Cybercrime, Data Privacy Act. Pwede siya masumbalikan doon. Ang dami pa namang babae. Hindi dapat hahabulin ng mga babae kung totoo man na hindi faithful itong babae. Hindi natin alam ng totoong storya. Nagbabatay lang tayo. Hindi naman dininay ng babae na hindi totoo yun. Di ba? Dahil pwede naman may gagawa lang ng kwento para siraan ang relasyon nila. So, posible din. Pwede naman gagawa ng gagawa ng sariling account. And then yung ibang account ay, pero dito ay hindi dininay niya na posible totoo. Dahil kapag hindi totoo yun, mag-insist ka talaga. Hindi totoo yun. Hindi naman ako yan. Di ba? Pero kita ko, hindi naman, hindi naman dinay niya. So, ang moral lesson natin sa lalaki, una, huwag magpadala sa emosyon. At huwag mag-decide base sa ating emosyon dahil babalikan tayo niyan. Hindi po healthy yan. And then, truth without softness. No.
Infidelity is a grave sin. It violates justice, fidelity, and the sacrament. So, yan po ang sinabi ng mga santo dito about infidelity. He who is unfaithful is sacrilege, not a private mistake. Infidelity pala, hindi it is not a private mistake. It is a sacrilege. Kung na kayo, kung what begins in secret pleasures ends in public sorrow. Ito po. What begins in secret pleasure ends in public sorrow. Ito po nangyari ngayon. Hinay-hinay mong audio. Okay na magod. Yan kapatid. So, infidelity promises pleasure, but yield shame, division, and lasting harm. Hindi po maganda po. Yung infidelity. And then, kung ipahiya naman natin yung nagkasala, pabalikan tayo nun. No? Mas mabuti pa hindi natin i-post yung mga private messages. So, ang gawin natin, wag nyong i-post yung mga private convo ninyo dahil masumbalikan ka yan sa private privacy data. May na po. May klaro na kayo, Father. Pero dito po, kung mag-correction din tayo, ang sabi ni sa Catechism of the Catholic Church about itong rash judgment, detraction, and calumny. Respect for the reputation of persons pervades every attitude or word likely to cause them unjust injury. So, yan po ang exposing another sins unnecessarily. Hindi po maganda. Public humiliation, sharing faults without serious moral lesson. So, ang public shaming pala violates human dignity. Wala tayong karapatan to put each other in public shame. To avoid rash judgment, everyone should be careful to interpret and so far as possible his neighbor's thoughts, words, and deeds in a favorable way. Shaming assumes the worst and hardens hearts. So mag-ingat po tayo sa rash judgment. So wala naman tayong final judgment dito, no? So nagkakawalan tayo kung totoo man ito. Infidelity is not morally approved, not morally correct. It is gravely against the law of God. To avoid rash judgment, everyone should be careful to interpret. So dito po papasok po yung discernment. Detraction consists in disclosing another's faults and feelings to persons who did not know them without objectively valid reason. Ito po, mag-ingat po kayo dito, no? Publicly exposing sins, detraction, unless there's a grave necessity, protecting others, no? Without objectively valid reason. So yung pagpahiya, no, sa mga mahal natin sa buhay, hindi maganda yon, no? So correction must aim at healing, not humiliation. So yung kung nagawa tayo ng correction, it should be, ang aim is healing, not humiliation. Charity demands beneficence and paternal correction. It is benevolent. It fosters reciprocity and remains disinterested and generous. So, ang kahulugan nito, public shaming, correction is an act of love, not public shaming. Paternal correction, not public correction. Public shaming, correction is an act of love, not control or revenge. So, paternal correction ang gagawin natin.
in privacy and with the eyes of mercy po. No? Ang kailangan natin is true repentance is interior, not forced by embarrassment. So, minsan kung na-embarrass na tayo publicly, no, hindi po totoong repentance yun. No? So, the dignity of the sinner must be protected. No? Kahit anong kasalanan natin, bawat isa sa atin should be protected. The dignity of human person is rooted in his creation, in the image and likeness of God. CGC 1700. Bawat isa sa atin may dignidad. Even the sinner never lost his dignity. Ito po public humiliation attacks what God Himself has created. So, ang inatake natin hindi yung persona. Ang inatake natin yung Diyos na gumagawa nito. No? So, reminder lang po yan sa atin, no? No. Is public exposure ever allowed? Only in a very limited cases. No? When a grave harm to others must be prevented. When dealing with public and repentant scandal. When done by legitimate authority, not mobs. Even then, the goal is correction and protection, never humiliation. No? So yung katikism natin mga kapatid, truth must be spoken, but always in charity, never through public shame. So yan po yung natin, moral objective standpoint sa at moral lesson natin makukuha sa ganitong mga eksena. No? Sana po ay natuto po kayo. At fighting Maria, tatak FD with a humble heart in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At ipagdasal natin sila, no? Na ang babae din ma-heal. Kung totoo yun na yung infidelity niya, ma-heal siya. No? At dahil din yan sa bloodline natin, yung domination ng evil spirit sa bloodline natin because of lust. At because of the occult, yung mga tinatawag na San David, San Solomon, na mga orasyon. Then mag-struggle talaga yung mga tao sa infidelity. So yung occultism, connected din yun sa ating buhay. Pasalamat ako ni Gina Apatan Dinukot, nagpadala ng 100 stars. Si Lily Bell Caneda, 100 stars. Si Lily Bell kanina isabi sa 150. Salamat kapatid ha. At Amor Tabigi Casero, magandang sa inyo. At isi-share ko po sa inyo mamaya sa YouTube channel natin, mga after maligo tayo, mga 3:30 siguro, para makita ninyo sino yung unang santo natin sa simbahang Katoliko. Okay, salamat sa inyong pakikinig, no? So, fight Team Maria. Wala lagi kadibate father. Ala na. No, Christmas maron. No. God bless po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So fight Maria, and tatak FD with a humble heart.